ng pagmamahalan ng mga magpapamilya at ganoon din naman kahit din sa mga merong ka-relationship dito, siguro sa inyo kayo nagsasabi na sa wakas hindi po pastor malamig ang Pasko ko, no? Pwedeng may mga ganun tayo, pero alam ko po ang sentro ng Pasko hindi yung mga gifts din na natatanggap natin o binibigay natin. Hindi rin po yung pamilya natin kung hindi ang sentro po kasi nito ay si Jesus. Can we shout that name? Jesus! Come on, once more. 1, 2, 3. Jesus! Okay? And gusto ko po kayong tanungin dahil nga bukod siguro sa month ng February, dahil month of February, di ba, parang love month daw, sabi ng marami. Pero pag December kaya, paano mo pinapakita na mahal mo ang isang tao? Paano mo masasabing mahal mo ang kapwa mo? No? Ano yung ginagawa mo para sa kanya? Alam niyo po, dahil mahal tayo ng Diyos na buhay, kaya tayo nagsiselebrate ng December, though hindi naman po ito talaga yung eksakto na kapanganakan ni Jesus. Kaya natin sineselebrate ay dahil po sa inabot tayo ng Diyos na buhay. Dito niya ipinakita yung pag-ibig niya nung inabot niya ang bawat isa sa atin. And sa Isaiah chapter 9 verse 6, dito natin makikita na si Jesus Christ po ay pinrophesy centuries pa po, hundreds of years pa bago si Jesus ipanganak. Bago ang Diyos magkatawang tao, bago po ang Diyos ang magkatawang tao through Jesus Christ, ay nai-prophesy na po ito ni Isaiah. Ang sabi po sa Isaiah chapter 9 verse 6 ay, sabay-sabay nating basahin, 1, 2, 3, go. Dahil para sa atin, may batang pinanganak. Binigay sa atin ang isang lalaking anak. Sa balikat niya, ang pamamahala ay ipapasan at tatawagin siyang nakakamanghang tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang tatay, Prince ng kapayapaan. Alam niyo po, yung mga titles o titulo na yan na nakakamanghang tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang tatay at Prince ng kapayapaan, hindi po yan si David. Hindi po yan kahit sino man na karakter sa Bible, but it is Jesus Christ. Ang Diyos po ay nagkatawang tao para abutin ang bawat isa sa atin. Hindi po trip-trip lang ni Lord na magkatawang tao siya, kundi kaya po siya nagkatawang tao dahil mahal na mahal niya tayo, gusto niya po tayong iligtas. And you know what? Hindi po kathang-isip lamang yung pagkakatawang tao ni Jesus dahil siya po ay nakasama ng mga disciples. Kaya nga sa John chapter 1 verse 14, ang sabi po ay ang tao, naging tao ang salita. At kasama nating namuhay. Si John po, na isang apostle ni Jesus, ang nagsabi nito. Ano ibig sabihin nun? Nakita nila, nakasama nila si Jesus, at nakita nila ano ba yung ugali ni Jesus sa kanila. Ano daw si Jesus? Talagang mabait siya at totoo ang lahat ng sinasabi niya. Nakita namin ang pagkadakila niya na tinanggap niya bilang nag-iisang anak ng Diyos. Now, if you are familiar po with the Trinity, it is the Father, the Son, and the Holy Spirit. Now, of course, sineselebrate natin yung Christmas. We celebrate, hindi po tatlong Diyos, isa lang po ang Diyos natin, pero nahayag po siya sa tatlong persons. Kaya kung makikita natin, kahit kanina din sa title, sa Isaiah chapter 9 verse 6, balikan lang natin, tignan nyo, hindi lang si Jesus ganyan na parang title din niya ay tingnan nyo, ang sabi, walang hanggang tatay, everlasting Father. Bakit ganon? Anong meron ba talaga? It's a mystery po kasi in the Bible kung ano ba talaga
ang Diyos, ano yung uri niya, anyo niya, pero nahayag siya in the Bible in 3 different persons. Ano yon? The Father, the Son, and the Holy Spirit. Pero hindi po sila tatlong Diyos. Okay? Mahirap lang para sa atin kasi we are living in a physical world. Ang Diyos kasi is spirit. Nakukuha natin? Okay? But, even though God is spirit, ang pagmamahal niya sa atin, tumawid kahit sa physical. Kaya po meron tayong tinatawag na theme for the past week lang. Ano po? Ang tawag natin sa theme na to ay the promise of love. Kasi although God is spirit, He manifests Himself sa physical form through Jesus Christ para ipakita yung pagmamahal niya sa bawat isa sa atin. Kaya pwede bang sabihin mo ulit sa katabi mo, mahal na mahal ka ni Lord. Kung di naniniwala yung katabi mo, tignan natin ang sinasabi ng Jeremiah chapter 31 verse 3. Ang sabi ng Diyos sa mga Israelites nung panahon po na ito, nagpakita ako sa kanila mula sa malayo. At tignan niyo yung sabi, sa simula pa lang, ano daw? Minahal ko na kayo. Kaya patuloy akong magiging tapat sa inyo. At yung simula po na yan, bago pa lang likhain ng Diyos ang mundo, mahal niya na tayo. Bago pa niya malikha ang bawat isa sa atin, malikha ang mundong ito, mahal na niya tayo. Kaya po, actually, nakaka-amaze po talaga ang Old Testament Bible. Kung wala po kayong Old Testament Bible at New Testament Bible lang, it's time to read. Ano? Kahit din magkaroon kang, kahit ngayong December, huwag ka muna mag-milk tea. Ano? Mag-invest ka rin sa Bible mo. Huwag puro YouVersion lang sa cellphone. Kailangan din meron kang physical Bible. Kasi alam niyo po, pag binasa natin yung Old Testament pa lang katulad last week, maaalala po natin at makikita natin, next slide, yung unreasonable love of God. Sa Tagalog niyan ay ang di masukat na pagmamahal ng Diyos. At na itakel po natin last week sa mga wala po dito, ay ang book of Hosea. Sino nandito last week? Ayan, sa taas. Meron ba nandito last week? Ayan. And nung natakel po natin yung book of Hosea, isa pala itong parang pagpapakita or glimpse, patikim ng gagawin ng Diyos na pag-ibig, na pinapakita ng Diyos na pag-ibig sa bawat isa sa atin. Dahil bakit? Ang ibig sabihin ho pala ng pangalan ng Hosea is actually salvation or kaligtasan. And sa mga hindi po familiar sa story dito, si Hosea po, sabi ni Lord sa kanya, gusto kong makita mo kung paano ko mahal kayo. Gusto kong makita mo kung paano kita minahal. And sabi niya kay Hosea, sige, kumuha ka ng isang prostitute. Yung alam mong manloloko, yun yung kukunin mo. Sino dito familiar ngayon sa mga nangyayaring issues around, di ba, sa showbiz? Sino sa inyo papasa sa surprise exam natin ngayon? No? Baka mas alam pa natin yung issue ngayon kung ano yung naiwan kesa sa kung anong nakalagay sa Bible. But let me tell you, kung tayo yun, kung love lang natin yun, kung alam na natin ang isang tao manluloko sa atin, sasagutin mo ba siya? Liligawan mo ba siya? I'm sure hindi. Tama ba? But God said, kay Hosea, ganyan ako magmahal. Next slide please. Alam na ng Diyos na hindi magiging tapat ang bayan niyang Israel, pero minahal niya pa din. Alam ng Diyos, hindi ka magiging tapat sa Kanya, pero mahal na mahal ka pa rin niya. Alam ng Diyos, hindi mo siya papansinin, pero mahal na mahal ka pa rin niya. And over again, nagpapatawad ang Diyos
Pinakita niya po yon sa Book of Hosea. Kaya nga po pagdating sa New Testament, ang New Testament po, hindi po yan parang New Testament na lang babasahin ko, Pastor. Kasi parang nandiyan dyan yung love ni Lord. Actually sa Old Testament, doon yung love ni Lord. Pagdating ng New Testament, doon talaga na-reveal yung love ni Lord. Kaduktong yan, hindi yan magkahati. Hindi mo pwedeng paghiwalayin ang Old Testament and New Testament. Kaya, sabi sa Romans chapter 5 verse 8, pwede ba nating sabay-sabay basahin? 1, 2, 3, go. Pero pinakita ng Diyos kung gaano niya tayo kamahal. Ano daw? Mga makasalanan pa tayo nung namatay si Christ para sa atin. Imagine niyo, may kasalanan tayo sa Diyos pero mahal niya tayo. May atraso tayo sa Diyos pero mahal niya tayo. Kaya, tignan natin pwedeng minsan nadi-discourage ka bilang isang Christian. Pwedeng naiisip mo, ay ang dami ko ng pagkukulang kay Lord. Teka nga, mahal ka niya nga eh. Hindi ka pa lumalapit sa Kanya. Ngayong ikaw mismo, active sa paglilingkod kay Lord, uma-attend every Sunday. Ikaw ngayon, merong relationship kay Lord. How much more na ipapakita niya sa iyo yung pag-ibig niya. Kaya huwag tayong mahiya. Amen? Kahit na marami tayong pagkukulang kay Lord, nakakagawa ng kasalanan, God is here. He is gracious. Amen? Pero, hindi pwedeng habang buhay na lang, ang Diyos ang nagmamahal sa atin. Kasi kailangan, mahalin din natin siya. Kaya nga, yun ang utos niya eh. Love God above everything. And ito po yung topic natin, how do I love God? Sa Tagalog, paano ko mamahalin si Lord? Pwede bang tanungin mo yung katabi mo, mahal mo ba si Lord? So meron tayo pong pag-uusapan, 3 letters ito. Sino ditong may kapamilyang OFW? Ayan, no? Pwedeng may padala ngayon dahil December, di ba? Pero alam niyo po, yung OFW na ito, iba to, no? Ito, dito natin mapapakitang mahal natin si Lord. Ano yon? Letter O, obedience. Letter F, faith. And W, worship. Now let's talk first po about obedience o sa Tagalog, pagsunod sa Diyos. Alam niyo po, sa pagsunod, dito talaga natin na ipapakita na mahal po natin ang Diyos. Sa pagsunod, dito natin nakikita na mahal po natin kahit din ang isang tao o kahit ang bansa natin. Dahil sumusunod tayo sa utos na meron doon. Kaya tignan po natin ang John chapter 14 verse 15. Ang sabi ni Jesus, kung mahal nyo ako, susundin nyo ang mga utos ko. Again, ang sabi, susundin nyo. Kung tayo po ay nasa Pilipinas at hindi natin mahal ang Pilipinas, at may batas sa Pilipinas na huwag gagawin ito, kung talaga sinasabi natin, mahal natin ang bansa natin, tutupad tayo sa mga batas nito. Kung mahal din natin ang ating mga magulang, pag nagsabi ang magulang natin, na umuwi ka na kagad, which is madalas, hindi naman nangyayari, tama ba? Pag sinabing 10 p.m., kailangan nakauwi ka na. Anong usually nakaka-uwi na? Anong oras na? 11 na or 12, di ba? Pero, maganda, pastor, ano po, nakauwi naman po ako. Yun naman po yung maganda doon. Pero teka. Tingnan din natin. Pagdating kay Lord, kung mahal talaga natin siya, susundin natin kung ano yung sinasabi niya. Dahil bakit? Pagdating po ng verse 21, ang sabi dito ni Jesus,
kung mahal nyo ako, tatanggapin nyo at susundin nyo ang mga utos ko. Mamahalin ng tatay ko ang nagmamahal sa akin. Mamahalin ko rin sila. At ano daw sabi? Magpapakilala ako sa kanila. Kaya po, probably, pwedeng masasabi natin na bakit ganun ang bansa natin, kahit nakakalungkot, isa po tayong Kristiyanong bansa sa buong Asia, pero bakit one of the most corrupt countries in the world? Pwedeng kilala lang natin ang Diyos, pero baka hindi talaga natin siya mahal sa ating buhay. Kasi bakit? Hindi natin kilala ang Diyos. Pwedeng kilala lang natin siya dahil sa nakikita natin na nasa Bible, nasa textbooks, nakikwento lang sa atin, pero hindi natin alam kung sino ba talaga ang Diyos. Ang Diyos po, mga kapatid, ang creator, lumikha ng lahat ng bagay. Ang Diyos po ay mapagmahal, pero sa kabilang banda, siya rin po ay Diyos na patas. The God of justice. And alam niyo po, sa mga sumusunod sa Kanya, nire-reward niya naman. Siyempre yung hindi, ire-reward pa rin ba? Hindi sumunod eh. Tama ba na i-reward yun kaysa sa mga sumusunod? Siyempre hindi. Dahil ang Diyos ay patas, ang hindi sumusunod ay hindi magkakaroon ng reward. Kung hindi sila ay mapaparusahan. Kung kaya, kahit po in the Bible, napakarami na pong mga panahon na ang tao po, nung unang pang panahon ay kumikilala sa Diyos, pero hindi po nila sinusunod si God sa kanilang buhay. But there's this one man and woman na kinausap ng Diyos. Walang iba po kung hindi si Abraham. Pwede ba nating sabihin Abraham? And si Abraham po, nung siya po ay matanda na, talagang nakilala niya ang Diyos sa buhay niya. Dati po ang background niya ay kumikilala siya sa napakaraming Diyos. Ano po yung napakaraming Diyos na yon? Marami po kasing gods and goddesses noon. Kahit din ngayon, sa religion po ng Hinduism, meron silang 200 million gods. At kada relihiyon, mapapansin natin meron silang iba't ibang God. And kahit din masasabi nilang wala silang religion o di sila naniniwala sa God, actually, ang God nila talaga ay sarili nila kasi sila yung nasusunod. Pag sinabi mo kasing you have a God, yun yung sinusunod mo sa buhay mo. Kaya si Abraham, nung una, hindi niya sinusunod ang Diyos na buhay sa buhay niya. Pero once nung sinunod niya po ang Diyos sa buhay niya, alam niyo po, nagkaroon ng pangako ang Diyos kay Abraham. Nadadami yung descendants niya. Magkakaroon siya ng anak. Kasi for the longest time, na mag-asawa po sila ng asawa niya na si Sarah, wala po silang naging anak. And yet, pagdating po ng Genesis chapter 22, next slide please, ito naman po yung nangyari. Dahil sumusunod si Abraham kay God, ito po ang nangyari. Verse 1, after ng ilang panahon, anong sabi? Naka-bold, basahin natin sabay-sabay. Tinest ng Diyos si Abraham. Tinawag siya ng Diyos, Abraham. Sumagot naman siya, nandito po ako, ano po yun? Tingnan po natin ang ating buhay. Kung tayo po ay sumusunod ngayon sa Diyos, dinadaan pala tayo ng Diyos minsan sa mga test ng buhay. Sinusubok pala tayo. Pero alam niyo po, dahil normal pala yung testing sa buhay, meron pala tayong opportunity po dito. Bakit? Ano po yung opportunity na yan? Yung testing po kasi normal yan, pero kaya may testing kasi merong promotion na gagawin ang Diyos sa buhay mo.
Bakit? Tingnan nyo, di ba? Normal yung test sa atin. Pag nag-take ka ng board exam, anong mangyayari? Pag pumasa ka, pwede kang magkaroon ng title sa pangalan mo. Licensed ka. Di ba? Pag napasa mo yung bar exam, ano mangyayari? Magiging isa kang lawyer. So, sa buhay natin, may opportunity pala ang exams or testings para po tayo, next slide please, ay manalo. At magkaroon tayo ng next level, no? Maranasan natin yung next level na blessing ni Lord. Kaya pag may dumadating po ng mga problema sa buhay natin, isipin natin kagad, Lord, ito bang pagsubok na ito? Lord, katulad ba ni Abraham, talagang tinetest mo ba ako kasi talagang alam ko ipopromote mo ako? Or etong testing na to, Lord, wala na ba to? Give up na lang ba ako? Kasi, tingnan niyo po normal sa tao talaga yung matest, sinusubok. And ngayon, si Abraham, sinubok siya. Hindi po masasabi ng kahit sino man dito na hindi tayo dumadaan sa pagsubok, kahit din ho ako. Pero ang tanong, kaya po ba natin manalo sa pagsubok na yon? Ano po ang sabi ng 1 Corinthians 10, verse 13? Pwede po nating sabay-sabay basahin. 1, 2, 3, go. Yung pagsubok na nararanasan nyo, nararanasan din yan ng ibang tao. Okay, doon muna tayo. Nararanasan din yan ng ibang tao. Ibig sabihin, yung pagsubok pala natin, hindi po yan yung ikaw lang nakakaranas. Parang ako lang ata to. Ako lang yung may buhat-buhat ng lahat ng problema na to. Hindi po. Nararanasan din yan ng iba. Pero tignan nyo, ano sabi? Sabay-sabay nating basahin. 1, 2, 3, go. Pero tapat ang Diyos sa pangako niya. At ano daw? Di niya papayagang masubok kayo ng higit pa sa kaya nyo. Kaya when sometimes nakaranas tayo ng problema sa buhay, pwedeng masabi natin na, grabe naman tong pagsubok na to sa buhay ko. Or sometimes yung iba, diba, they end up hurting themselves. Talagang to the point na may iba naglalaslas at kinukuha ang buhay nila. Sometimes it's the devil's lie. Alam niyo po, isang kasinungalingan po yun ng dyablo sa buhay natin. Dahil ito yung pangako ng Diyos sa atin. Na ano daw? Pagdating ng pagsubok, ano daw? Bibigyan niya tayo ng lakas para makayanan ito. At ang ano daw? Paraan. Ang Diyos pala, hindi siya nagbibigay na, okay, solved na. Nakuha natin? Anong binibigay ng Diyos? Lakas. Endurance. Dati hindi mo kaya, parang feeling mo di mo kaya, pero pag nalampasan mo, kaya ko na, naranasan ko na noon eh. Paraan para malampasan. Si Lord yung nagbibigay ng strategy sa atin. Kaso ang tanong, lumalapit ba tayo sa Kanya? No? Lumalapit ba tayo sa Diyos? Ngayon, ito po yung utos ni Lord kay Abraham sa testing ni Lord kay Abraham. Verse 2, ang sabi ng Diyos, isama mo ang anak mo, ang kaisa-isa mong anak na si Isaac, na mahal mo, at pumunta kayo sa lupain ng Moriah. Ialay mo siya sa akin bilang sacrifice dun sa bundok na ipapakita ko sa iyo. Now, kinaumagahan, next slide please, dito po sa Genesis chapter 22, kasama po ng dalawang alipin pa ni na Abraham, umakyat po sila ng Mount Moriah. And alam niyo po, kung mapapansin natin sa nabasa natin kanina, pwedeng maisip natin, teka pastor, ito yung isa sa hindi ko maintindihan na verse sa Bible. Kasi sabi dyan, i-sacrifice daw yung anak.
Okay? Di ba ano sabi ni Lord? I-sacrifice mo yung anak mo na si Isaac. Bakit ganun? Akala ko ba mahal tayo ng Diyos? Bakit nga? Iuutos yan kay Abraham. Let me tell you po mga kapatid, ang background dito, dahil sa, sinasabi ko nga po sa inyo, may mga ibang gods before na pinaglilingkuran si Abraham. Dati, ganun siya mamuhay. And ang mga gods po na pinaglilingkuran nung una pang panahon, kahit alamin nyo po sa history textbooks, kahit din sa mga historians, ay ganito. Next slide please. Normal po sa kanila na mag-alay ng anak sa gods. Alam nyo ba yon? Alam nyo po yon? And kahit din po, sa Greek mythology nga nung papunta sina Agamemnon dun sa Troy, nagsunog sila ng mga anak nila. Kahit din sa mga movie, fan fiction na meron tayo ngayon, mapapansin natin, nag-aalay ng, Kasi bakit? Nung panahon nila, teka lang normal yun na gawain. Hindi pa alam ni Abraham kung ano ba talaga yung nature ng Diyos na pinaglilingkuran niya. Hindi niya alam pa totally na ang Diyos sobrang mapagmahal sa kanya. So, makikita natin sa una na ito pala ay testing lang ni Lord sa kanya kung susunod si Abraham. Pero may common knowledge na sila before tungkol sa mga pag-o-offer ng sacrifices. Kasi yung mga tao sa iba't ibang parte ng lugar nila, gano'n naman din kasi yung practice. So it's a normal thing para sa kanila. Kaya tignan nyo, pagdating ng verse 7, sabi nung anak niya ni si Isaac, "Tatay, ano yun anak?" Sagot ni Abraham. Sabi ni Isaac, "Meron tayong pampaapoy at mga kahoy." Pero sabi niya, nasaan yung tupa na iaalay natin? So tingnan nyo, may common knowledge na kahit yung anak ni Abraham before tungkol sa pag-o-offer. It's a natural thing na mag-offer nung una pang panahon. Bakit? Dahil po, kailangan para malinis ang kasalanan ng isang tao, merong kailangang maging offering. And ito yung utos ni Lord kay Abraham. Teka, this time, hindi ka mag-aalay ng tupa, ialay mo yung nag-iisa mong anak. Kaya, tignan nyo, sabi ni Abraham sa anak niya, hindi niya binanggit na, ikaw yung iaalay. Verse 8, anong sabi ni Abraham? Ang Diyos ang magbibigay nun. Kaya tumuloy sila sa paglalakad. Pero ito, kailangan maging maingat tayo. When we obey, next slide please, when we obey carefully. Bakit? Hindi po porkit nakalagay sa Bible, ay gagawin ko na. O sabi dito, in-offer daw ni Abraham yung anak niya. So ako na rin, papatayin ko na rin to. Ganun ba? Hindi po. Again, kailangan natin magets na iba po itong panahon ni Abraham sa panahon natin. At nung panahon ni Abraham, hindi niya pakilala si God. Hindi niya pakilala talaga yung nature ni God, kung paano magmahal si God sacrificially. This was just a test para kay Abraham. Kaya when we read the Bible, it is important for us, mga kapatid, na kapag binasa natin, ino-obey din naman natin carefully. No? Hindi basta, ay, okay, meron ako dito nakita, may alipin. Sige, kukuha rin ako ng alipin. Ganun ba? Hindi. No? O kaya pag nagbasa ka ng Bible, ano kayang word ni Lord sa akin dito? And Judas hung himself. Hoy, gulat ka, di ba? Hindi ganon. Hindi porkit nabasa mo, gawin mo na kagad. O kaya yun na kagad yung inuutos sa'yo. Again, obey carefully. Sabi mo sa katabi mo, obey carefully. Kaya tignan niyo po, sabi sa Joshua chapter 1 verse 8, isang singit lang po ito, no? Ang sabi, huwag mong kaliligtaang basahin ang aklat ng kautusan. Sino sa inyo nagbabasa ng Bible? Pwede ba makita ko
nagbabasa ng Bible talaga? Yung kamay, ano? Yan. Okay, sino sa inyo nagbabasa ng Bible araw-araw? May iilan. Okay? Ang sabi dito, pag bulay-bulayan mo, iyon, araw at gabi, upang matupad mo ang lahat ng nakasaad doon. Hindi naman po talaga sinabi dito na araw at gabi, ibig sabihin nun, sa umaga, sa gabi, na ano, kundi at least every day. No? Once a day, at least. Pero, tignan niyo po yung pangako dito. Hindi kasi natin nakikita basta-basta. Ang nakikita lang natin minsan na negative, utos, ganun lang, o tsaka promises lang lagi. It is important for us to obey carefully. Dahil bakit? Baka mamaya, meron palang binibigay na test si Lord sa atin, tapos meron siyang blessing kasi kaakibat nun. Kung paano si Abraham, tinetest niya, may blessing din si Lord na binibigay sa mga makakapasa sa test. And kapag tayo rin, ang sabi, huwag kaligtaang basahin. Ano daw sabi sa baba? Sa ganoon, ano daw, magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. Sino dito gustong sumagana? Sino dito gusto maging matagumpay? Ba't di ka nagbabasa ng Bible? Nakuha natin. Gusto natin yung blessing, pero yung testing, ayaw natin. Hindi pwede. Sabi mo sa katabi mo, hindi pwede. Kasi bakit? In every testing, oo nga, may kaakibat na blessing, pero kung gagawin mo, kung mag-o-obey ka, kung susundin mo yung sinasabi. Amen? Kaya, tignan niyo po ano, Chapter 22, sinabi ni Lord kay Abraham, ialay mo si Isaac para sa akin. Teka, Lord, bakit inaalay ngayon pinapaalay ni Lord si Isaac kay Abraham? Again, it's a test. Tandaan niyo po, chapter 21, bago mangyari yung chapter 22, bago mangyari yung testing, may pangako na si Lord kay Abraham. Tignan natin, verse 12 ng chapter 21. Pero sabi ng Diyos kay Abraham, huwag kang mag-alala para sa bata at sa alipin mo. Gawin mo yung sinabi ni Sarah sa iyo. Kasi daw, ano daw? Kay Isaac ko tutuparin yung promise kong lahi sa iyo. Yung bansa na talagang magfa-flourish at dadami, talagang mga maraming tao na hindi mabilang, mangyayari yon sa anak mo na si Isaac. So, tingnan natin. Pinapa-offer ni Lord si Isaac. Teka, paano mangyayari yung promise? Lord, di ba? Pwede nating tanungin si Lord. Teka, Lord, bakit mo pinapa-offer? Paano mangyayari yung promise na yan sa verse 21? Kung sa chapter 21, kung sa chapter 22, pinapapatay mo para ano? So, in short, hindi talaga gustong patayin ni Lord si Isaac. Okay? Tinitignan lang ni Lord yung obedience ni Abraham. Kamusta yung pagsunod natin kay Lord? Mahirap ba? Siyempre mahirap. Totoo yun. Mahirap sumunod eh. May tinanong nga ako, sabi ko, anong madaling gawin teacher? Isa po siya teacher. Mag-utos o sumunod? Sabi niya, madali mag-utos eh. Kaya lang pag sumunod nga, sa superior mo naman, madali mag-utos, estudyante, ganyan. Pero pag sunod, parang minsan mahirap talaga eh. And we can just think po sa struggle din ni Abraham. Because Abraham is also like, tulad natin, tulad mo. Perhaps nag-struggle din siya sa walk niya na ito. Pero tingnan natin ano pong nangyari sa Genesis chapter 22. Naiayos na po nila yung mga pampaapoy, tsaka yung kahoy. Andun na si Isaac, nalaman niya nang siya na pala yung sacrifice na yon. Hindi siya tumanggi. Dahil bakit?
again, it's common knowledge before in their time na ginagawa rin talaga yung bagay na yun. Pero tignan nyo, ang hirap patayin, syempre ng tatay, yung sarili niyang anak. Pero dahil gusto niyang sundan si Lord, hindi ko alam kung anong mangyayari after nito. Basta, yung buong pagsunod ko, 100% sa Kanya. Tignan natin ngayon ang nangyari. Genesis chapter 22 verse 10. Tignan niyo po ang sabi, verse 10, sabay-sabay nating basahin. 1, 2, 3, go. Tapos kinuha niya ang kutsilyo para patayin ang anak niya. Pero bigla siyang tinawag ng angel ni Lord galing sa langit. Ano daw sabi? Abraham, Abraham, sabi ng angel, huwag mong saktan ang bata. Huwag mo siyang gawan ng kahit na ano. Alam ko na ngayon na may takot ka sa Diyos. Tanungin mo nga yung katabi mo, may takot ka ba sa Diyos? Bakit kaya nagawa ni Abraham na kunin yung kutsilyo para patayin ang anak niya? Tingin niyo po, ano yung pumasok sa isipan ni Abraham nung time na ito? Makikita po natin na ang Old Testament, kaduktong niya talaga ay New Testament. Pagdating po kasi ng Hebrews, chapter 11, verse 17 to 19, ang sabi po ganito, no? Dahil sa faith ni Abraham, ano daw? Inoffer niya ang anak niyang si Isaac bilang sacrifice nung itest siya ni Lord. Pero handa siyang i-offer ang nag-iisa niyang anak bilang sacrifice. Alam niyo po yung anak na yun na Abraham, nag-iisang anak nila ni Sarah. At miracle na anak pa yun. Pero naging handa si Abraham i-offer. Alam niya kasi, kung sino yung nagbigay, pwede niya rin namang alisin yun sa kanya. And tignan niyo po, sabi verse 18, sabi sa kanya ng Diyos, manggagaling kay Isaac ang lahing pinangako ko sa iyo. Verse 19, tignan niyo po, naniwala si Abraham na kayang buhayin ng Diyos ang namatay na. We don't realize po, mga kapatid, na whatever blessing na meron tayo, God can take it away. Anytime. Pwedeng nagkaroon ka ng malaking pera, pwedeng mabilis maubos yan. Nagkaroon ka ng malaking pera, pwedeng biglang mawawala na lang bigla. May aksidenteng mangyayari. God can take anything away. Pero ang tanong, yung pagsunod ba natin kay Lord, nandoon ba talaga? Baka kasi mas mahal natin yung blessings na binibigay niya kaysa sa Kanya mismo na nagbibigay nun. May mga iba, nagpe-pray, Pastor, pag-pray nyo naman po na magkaroon kami ng bahay at lupa. Di ba? Nung pinag-pray na, Lord, magkaroon po ng bahay at lupa, itong mag-asawang to. Tapos nung nagkaroon na sila ng bahay at lupa, ano nangyari? Hindi na umatin. Nasa bahay na. At lupa lagi. Doon na. Nanonood na lang ng live, pero kaya naman lang pumunta. Ano nangyari? Na mahal na yung blessing, hindi yung nagbibigay ng blessing. May nagsabi rin, Pastor, pag-pray nyo naman po, magkaroon ako ng kotse, magkaroon ako ng bagong motor. Pinag-pray na. Nagkaroon nga, na-approvean. Ano nangyari? Every Sunday, wala sa church. Nasa ibang lugar, nagta-travel lagi. Baka nakakalimutan natin na pwedeng kunin ni Lord yung blessing na binibigay niya. At pwede rin may mangyari rin sa atin na hindi maganda dahil sa siya naman yung nagbigay nun. Bakit hindi natin mismo ang buhay natin ibigay natin sa Kanya? Katulad ni Abraham. Amen? Now, yun nangyari po na pag-offer na to ni Abraham actually.
Again, kaya po yan tinetest siya ni Lord dahil para po kasi luminis sa kasalanan ng isang tao noong unang panahon, ang ginagawa po, nag-aalay po ng tupa noon o kaya ng ram. Yun po ang ginagawa noon para luminis sa kasalanan. Ngayon, bakit in this case, si Isaac yung sinabi ni Lord na ibigay? It was just a test ni Lord, pero at the same time, allusion siya. O sinasabi na, merong mangyayari sa hinaharap, parang katulad din nito. Kaya tignan nyo, yung tatay si Abraham, binigay ang kaisa-isa niyang anak, offered his own son. Familiar kayo sa mga words? Tignan nyo yung John chapter 3, verse 16 to 17. Pwede bang basahin natin ng may malakas na tinig? 1, 2, 3, go. Sobrang mahal ng Diyos ang mga tao sa mundo. Kaya binigay niya ang kaisa-isa niyang anak para hindi mapahamak ang lahat ng naniniwala sa Kanya, kundi magkaroon sila ng buhay na walang hanggan. Kasi hindi pinadala ng Diyos ang anak niya para hatulan ang mundo, kundi para iligtas ito. Tignan nyo, yung nangyari noon sa Old Testament, may katuparan sa New Testament. Kaya tayo may cross, hindi yan pan-display lang. Ang cross mismo ay sign of God's love sa bawat isa sa atin. Now, willing siyang ibigay si Jesus, ang kaisa-isa niyang anak, para ipakita sa atin na mahal niya tayo. Pinakita ni Abraham na mahal niya si Lord nung willing siya na ibigay ang kanyang anak. Kaya, ultimately, mapapakita pala natin na mahal natin ang kahit sino man na tao kung willing tayong magbigay ng buhay natin para sa kanila. Kaya may mga nagtatanong po, Pastor, paano ko po malalaman kung siya na yung mahal ko? Diba? May mga ganon. Paano ko po malalaman pag ready na po akong mag-asawa? Ang advice po ng pastor, malalaman mo pag ready ka nang mamatay para sa kanya. Kaya mo bang sumalag ng kutsilyo para sa kanya? Di ba? Bakit? Yun yung pagmamahal talaga eh. Kaya noon po, kahit yung magulang ko, sabi sa akin nung mga magulang ko po, minsan anak noon, talagang mahirap tayo, kulang na kulang. Yung ikakain na lang namin, bibigay ko na lang sa'yo. Sino mga nakaranas ng ganon? Narinig niyo yun sa magulang niyo? Basically, that's it eh. Kaya kayo buhay ho ngayon. Dahil sa ganon. Pero tignan nyo, kung baliktarin natin, hindi ho naging sacrificial yung pag-ibig din ng mga magulang o kahit ng mga mag-asawa sa isa't isa. Ano hong mangyayari? Patay na ho siguro marami sa atin. Dahil bakit? Yung kakainin mo, akin na lang. Ang iisipin ko lagi, sarili ko, hindi ikaw. Pero God's love is different. Kaya ho nag-survive ang mundong ito dahil talaga sa Christianity. When God showed His love sa bawat isa sa atin, andito tayo ngayon. Noon ho, panahon ng Roman Empire, nagbabasa ho ulit ako ng history, meron po pala noon ng mga bata, anak sila ng mga slaves. Binabato na lang yung mga baby sa ilog. Alam niyo yung mga kumukuha? Christians. Bakit? Ba't binabato yung mga baby sa ilog? Walang papakain yung mga magulang eh.
Pero tignan nyo yung puso ng mga Kristiyano, willing to sacrifice kahit di nila anak, papakainin ko yan. Ito na lang din. Sinong unang-unang nagtatag ng mga hospital sa buong mundo? Christians. Di ba? Bakit? Bakit? It is God's way of loving. Loving sacrificially. Amen? Kaya, how do you show to God na mahal mo siya? Siyempre, hindi mo naman papatayin sarili mo. Diba? What we can do is, number 1, obey. Sabi mo sa katabi mo, obey. Pangalawa, letter F, ano yon? Faith. Sa Tagalog po, pananampalataya o pagtitiwala sa Diyos. Yun ho talagang ibig sabihin ng faith. No? And hindi po natin mapiplease si God sa kahit na anong mabubuting gawa natin. Tumulong ka sa kapwa mo, nagbigay ka ng 20 sa mahirap, nagbigay ka ng pagkain para sa kanila. Maganda yun. Pero hindi yung sinasabi ng Bible na natutuwa ang Diyos sa iyo sa mga bagay lang na yon. Hindi po. Sabi ng Hebrews chapter 11 verse 6, tignan niyo po ang sabi, kung walang faith ang isang tao, ano daw? Imposibleng matuwa ang Diyos sa kanya. Again, tignan niyo, kung walang faith ang isang tao, so palitan natin yung faith ng sinasabing pagtitiwala. Kung walang pagtitiwala ang isang tao, imposibleng matuwa ang Diyos sa kanya. Kasi ano daw, kung sino man ang lalapit sa Diyos, dapat maniwala siyang may Diyos at binibigyan ng reward ng Diyos yung lumalapit sa Kanya. Again, we cannot please God sa mabubuting gawa natin. Ay, para mapasaya ko si Lord, ngayong Sunday na to, Christmas, malapit na, agahan kong dumating. You can't please God that way. O kaya, nag-memorize na po ako, Pastor. Medyo marami-raming memory verses. Siguro, tutuparin naman ni Jesus yung prayer ko ngayong December na to. You can't please God that way. Paano daw? Faith. Pagtitiwala sa Diyos. Ngayon, ano ba talagang ibig sabihin po, Pastor? Next slide, please. Nang magtiwala sa Diyos. Ano yun? Una po sa lahat, nagtitiwala ka sa karakter niya. Kung sino siya, nagtitiwala ka dun sa bagay na yun. Sino ba ang Diyos sa buhay mo? Ano ba yung ginagawa niya? Paano ba siya kumilos, gumalaw? Ano yung puso niya sa mga tao? Magtiwala ka sa karakter ng Diyos. Kung sinabi ng Bible na ang Diyos ay pag-ibig, nagtitiwala ka na mahal ka ng Diyos. Amen? Tignan niyo po yung sabi sa Deuteronomy 12 verse 31. Ito po yung verse na kung saan kanina sinasabi ko sa inyo na hindi talaga gusto ni Lord na mamatay si Isaac. It was just a test kay Abraham. Dahil bakit? Nalaman later on na hindi pala yun yung kalooban ng Diyos, hindi pala ganun ang Diyos na katulad siya ng ibang gods na pinaglilingkuran ng ibang mga bansa nung time na yon. Kasi yung gods ng mga kalapit nila ay nag-o-offer ng mga bata na susunugin, mga anak. Tignan niyo sabi, Deuteronomy 12 verse 31, sabay-sabay nating basahin, huwag niyong gawin yon kay Lord na inyong Diyos. Kasi lahat ng ayaw ni Lord, ginagawa nila sa mga Diyos nila. Sunugin pa naman ang sarili nilang anak bilang offering. So in short, ayaw talaga ni Lord yung bagay na yun. Nakuha natin? Nakuha natin?
Yan lang yung paraan ni Lord before kay Abraham para i-test talaga siya. Kasi hindi niya pa kilala na si God talagang sobrang mapagmahal. Yung katulad nung sinabi ko sa inyo last week, sa mga nandito noon, di ba? Yung book of Hosea, ano daw? Next slide please. It features God's unreasonable love. Yung talagang hindi mo ma-arok, hindi mo ma-imagine na love ni Lord. Yung sobrang lalim na pag-ibig ng Diyos. Parang hindi ko kayang gawin yon, Pastor. Oo, hindi natin kaya gawin. Pero ganun tayo minahal ng Diyos. Time and time again, yung si Gomer na naging asawa ni Hosea, alam na ni Hosea beforehand yung ugali ni Gomer na hindi lang siya matutulog dun sa bahay niyo. Tas yung mga magiging anak pala nila, hindi niya anak. Just imagine Pero anong ginawa ni Hosea? Pinapulis niya ba? Binenta niya ba as slave? Hindi. Minahal niya pa rin. Kinuha niya si Gomer, dinampot niya. Pinakain niya pa rin. Binigyan niya ng ginto, ng pilak, lahat. Pinrovide niya. Hindi niya hinampas, sinampal, walang ganun. Tapos, eto na naman si Gomer, lumabas na naman. Pinuntahan na naman yung mga dati niyang customers. Kung kayo yun, ganun pipiliin nyo? Hindi. Pero hindi sinabi ng Bible na, oy, gawin mo yan. Hindi ho Pinapakita lang ni Lord through Hosea yung klase ng pag-ibig niya sa bawat isa sa atin. Kaya walang reason na lalayo ka kay Lord. Bakit? Sobrang mapagmahal niya. Amen? To the point na si Gomer nga noong time na yon, alam niyo po ba, binebenta na siya. Pero anong ginawa ni Hosea, binili niya. Tinanggap niya ulit. Ganon ho ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya kahit ano man nangyayari sa buhay natin, probably dumadaan tayo sa may higpit na pagsubok ng buhay. Finances man yan, family man yan, trabaho man yan. Alam natin, kasama natin si Lord at hindi niya tayo pababayaan. Amen? Pangalawa, ano ba talaga ibig sabihin na nagtitiwala sa Diyos? Naniniwala ka sa mga pangako niya. Tignan niyo po si Abraham, actually bago siya nagkaroon ng anak, talagang matanda na sila ni Sarah. Tignan niyo po Genesis 17, verse 16 to 17, ang nung sabi po dito, ibe-bless ko siya at bibigyan kita ng anak sa kanya, kay Sarah. Anong sabi? Ibe-bless ko siya at magiging nanay siya ng mga bansa. Magkakaroon ng mga hari sa lahi niya. Dumapa ulit si Abraham sa lupa. Pero natawa siya nung naisip niyang, pwede pa bang magkaanak ang isang lalaking 100 years old na? Mabubuntis pa ba si Sarah kahit 90 years old na? Alam ko ho, may mga senior tayong kasama dito, di ba? Siguro mga 80 years old na yung iba. O wala pa, yung iba, 70 lang po, huwag niyo po taasan, pastor, Pwede yun, 100 years old na, 90 years old na, kaya tingnan nyo, hindi normal yun, di ba? Kasi bakit? Kaya nga sabi, natawa daw si Abraham. Ba't mangyayari yun? Nagkaroon pa ng anak, makunat na, di ba? Yun yung nasa isipan din nila Kaya tingnan nyo, bakit Isaac ang name? Ang sabi ng Isaac is laughter. Kasi natawa talaga sila na ako magkakaroon pa ng anak ng ganito. Pero tingnan nyo yung pangako ni Lord. Pinanghawakan pa rin ni Abraham,
nagkaroon nga sila ng anak. Ano pong ibig sabihin ng magtiwala sa Diyos? Next slide. Sa Kanya ka lang umaasa. Sino mga inaasahan mo sa buhay mo? Kapitbahay mo ba yan ngayon? No? Sino mga inaasahan mo sa buhay mo ngayon? Membro mo ng pamilya. Yan ba? Pwedeng asawa mo, inaasahan mo, anak mo. Yung padala nila ngayong December na to. Pwede yun yung inaasahan mo. Pero, huwag kang 100% umasa sa kanila. Kay Lord ka umasa. Amen? Kasi yung trabaho mo pwedeng mawala yan eh. Biglaan. Yung pinagkakakitaan mo pwedeng mawala. Ang buhay pwedeng mawala. Kahit ano po sa mundong ito, pwedeng mawala anytime. Oo nga, nakabili kang bagong bahay. Binomba ka naman ng China or ng Russia, ng Iran, di ba? Kabili kang bagong bahay, pero sira naman. Pwede yun eh. Di nga natin alam kung ano pwede mangyari. Recently nga lang sa South Korea, meron palang, updated Kita niyo yung mga yan? Di ba? Kanino ka umaasa? Kay Lord. Amen? Pangatlo, last but not the least na point natin is worship. Pwede ba nating ulit banggitin yung OFW? Ano ibig sabihin nun? And worship. Ayan. Worship, pagsamba sa Diyos. Ano pong iniisip natin pag sinabing sumasamba tayo sa Diyos? Mahal ko si Lord, Pastor, kasi nagtataas ako ng kamay, kumakanta sa Kanya, no? Sumisigaw, pumapalakpak, tumatalon, sumasayaw. Pwedeng yan yung mga iniisip natin na pagsamba. Pero yan ba talaga po ang ibig sabihin ng pagsamba? Alam niyo po, ang tunay na pagsamba ay mismong tinatawag na sacrifice. Sacrifice. Meron kang inaalay sa buhay mo. Meron kang binibigay sa Diyos. And sabi po sa Romans chapter 12 verse 1, sabi ni Paul sa mga Roman Christians, tignan niyo po ito, no? Sabi niya, mga kapatid, napakabuti ng Diyos, kaya nakikiusap ako, i-offer nyo ang mga sarili nyo na isang buhay na sacrifice, banal at acceptable sa Diyos. Ganon ang tunay na worship. Ano daw yung tunay na worship? Ano daw ang tunay na worship? I-offer ang sarili bilang sacrifice kay Lord. Paano sacrifice, Pastor? Sasaktan ko ba yung sarili ko? Katulad ba nung kay Isaac? Hindi po. Kundi ibigay mo yung sarili mo sa Diyos. Ano yun? Kung may pangarap ka, maganda yung pangarap mo. Pero teka, kung may ibang pangarap ang Diyos sa buhay mo, willing ka bang kunin yon kaysa sa pangarap mo? Kung may gusto kang gawin sa buhay mo, willing mo bang isama ang Diyos doon lagi? Hindi ko sinasabi magpapastor kayo, kundi pwede kang engineer. Pero nakakapag-share ka ng gospel sa mga trabahador mo. Pwede kang doktor, tapos nag-o-offer ka rin ng libreng gamot sa mga hindi may kaya. Iba-ibang paraan. Nakasama ang Diyos sa mga bagay na yun. Kaya paano ko ba sinasamba ang Diyos? Una, tanungin muna natin ang ating mga sarili. Number 1, next slide. Inuuna ko ba siya sa buhay ko? Inuuna ko ba siya? Paano inuuna, Pastor? Okay. Ano yung priority mo sa buhay mo? Halimbawa, gets ko, may work ka, busy ka. Ano yung unang tatanggalin mo? Kung busy ka.
Tapos na tapat, meron palang service sa church. Pwede ka naman maka-attend. Kaya lang medyo busy ka kasi, di mo na nagawa ibang bagay na dapat mong gawin. Yung sa church, yun yung una mong tinanggal. Ganun ba yun? Yun ba yung inuuna si Lord? Una siya sa priority ka pong tatanggalin. Yung ba? Hindi po. Kasi minsan ganun tayo, di ba? Okay, busy ako masyado. Yung church service, yung pag-attend sa mga prayer meeting, connect group namin, yan yung una kong tatanggalin. Hindi mo inuuna ang Diyos kung ganon. Minsan na nga lang tayo mag-gather minimum pa 2 hours. Di ba? Kasama mo friends mo sa labas, 3 hours kayo, 4 hours hindi lang. Di ba? Mas malaki pa nga nagagastos mo sa milk teahan kaysa dito sa church Aating ka lang, pupunta ka lang Pero, tingnan natin, inuuna ba natin ang Diyos sa ating buhay? Binibigyan ba natin siya ng priority? Kapag halimbawa, magta-travel ka, magli-live ka, tatapat mo ba dapat ng Sunday? Kapag nga merong emergency sa buhay mo, tsaka may gusto kang anuhin talaga, ang kahit mag-live ka sa work, okay lang Di ba? Pag may gusto kang puntahan, kahit anong gawin mo, kahit ano, tatanggalin ko to sa schedule ko. Pero sabihin ko sa iyo kapatid, wag ang mga bagay na para kay Lord. Konti lang yan Actually nga, sa bawat isa sa atin na nandito, baka yung time pa nga natin kay Lord, yun pa yung pinaka-konti kesa sa ibang mga bagay. Ba't yun pa yung babawasin mo? Amen? Hindi naman huto para sa amin, para sa inyo. Para pagharap natin lahat kay Lord, sinabi na nung pastor lahat At least di nyo ako sisisihin pagdating ng panahon na, hindi sinabi sa amin ni pastor. Walang sisihan. At least ngayon, alam nyo na. Pagharap nyo kay Lord, sasabihin niya ba sa inyo, well done, my good and faithful servant. Yun ba yung sasabihin sa atin ni Lord? And ano pa? Paano ko ba sinasamba ang Diyos? Ano yun? Binibigay ko ba yung best ko para sa Kanya? Nagtatrabaho ka. Para kanino? Para sa pamilya ko, pastor. Para sa future. Maganda yan. Kaya lang, di mo rin alam future mo. Magkaroon nga lang ng giyera sa isang bansa, 0 na yung value ng pera nila Di ba? Noon, giniera tayo ng Japan, natalo sila ang Japan sa giyera. Yung mga Japanese money nagkalat sa kalye. May Mickey Mouse money noon. Bakit tinawag na ganon? Kasi walang value ang pera. Pwede maging ganon Tignan nyo, di ba? Isang giyera lang sa Ukraine and Russia, tumaas yung presyo ng oil. Ang dami pwede mangyari. Pero teka. Sa paggawa mo ba, sa pagtatrabaho mo ba, para kay Lord mo ba yan ginagawa o para sa tao lang? Kasi kung para sa tao mo ginagawa, pwede kang mangopya, pwede mong pagsamantalahan yung kapwa mo. Lalo na mga Pilipino, meron pa namang crab mentality. Ayaw nang matataasan ng iba. Kung ginagawa mo yan para sa pamilya mo, wala akong pakialam sa pamilya ng iba. Di ba? Kung ginagawa mo para sa future mo yan, para sa future ko to future ng iba, iniisip mo? Hindi. So, self-centered. Hindi God-centered. Kaya, kahit estudyante ka rin, pinaghirapan ng isang kaklase mo, talaga nag-review siya, minemorize niya. Kinopya mo lang, hindi ka nag-review. Ang inisip mo, ako, papasa ako, okay na to. Pero siya, hayaan ko na siya. Basta nakakopya na ako, okay na. Hindi yun yung pagbibigay ng best para kay Lord.
Nakuha natin? Ano yung pangatlo? Paano ko sinasamba si Lord? Basahin natin sabay-sabay. Tanungin natin, ano daw? Nabubuhay ba ako para mapapurihan siya? Anong masasabi ng mga tao sa paligid mo pag tungkol kay Lord? Sasabihin ba nila, ay, Christian pala yun? Ba't ganun ugali nun? Alam niyo po, Christianity po ang pinaka-bullied na religion sa buong mundo. Kung nakarinig na kayo noon, ba't kaya hindi nyo narinig na, ay, di pala naniniwala sa Diyos yun, ba't ganun yun? Narinig na kayong ganun? Wala, di ba? Pero pag Kristiyano, yun yung naririnig. So makikita natin, there's really something about Christianity. And, tignan din natin ngayon. Bilang isang Kristiyano, nakikita ba ang Diyos sa buhay ko? Kasi dala-dala mo yung pangalan ni Christ, di ba? Christian, Christ. Nakikita ba ang Diyos sa buhay ko? Napapapurihin siya. Oy, alam mo, ang bait nung ganun. Christian kasi yun eh. Ganun ba sasabihin nila? O hindi? Alam niyo po, sa mga current issues na meron ngayon, hindi enough na influence lang tayo ng Christianity. Alam niyo yung mga cheating, ganyan-ganyan, kaya yan naging parang issue sa atin, di ba? Sa totoo lang ho, influence lang yun ng Christianity. Nung unang panahon naman po, 3 asawa nila eh. Alam niyo ho ba yun? Nung unang panahon, maraming mga asawa ang mga tao. Nung pumasok lang ang Christianity, nagkaroon ng 1:1. Ngayon, tignan natin. Kung hindi enough yung influence ng Christianity, sino kailangan natin? Si Christ pala talaga. Kaya gusto ko pong iwan to sa inyo. Alam ko yung iba dito, naalala nyo na po nung nakaraang linggo, sa relationship natin, tandaan. Next slide. Before you say I do, make sure it's true. Bago mo sagutin, talaga bang totoo yan? Next, before giving your heart, pray from the start. Sama mo si Lord sa relationship mo. Lord, tama po ba to? Ito ba talaga yung tao na para talaga sa akin? O baka mamaya sa huli, lolokohin lang pala ako nito. Amen? Sama mo si Lord sa mga decisions mo sa buhay mo. Lalo na sa relationship. O sa finances mo. Tandaan, next slide. Before adding to cart, ano yun? Check your heart. Next, ano pa? Before paying the bill, ask for His will. Tingnan natin, ano ba talaga? Bakit mo binibili yan? Huwag ka puro gastos ng gastos ngayong December. Ha? Hindi porket may 13th month ka, ay, ano na, ubusan na to, men. Hindi ganun. Kaya tignan nyo, di ba? Yung mga gusto talagang lakagad yumaman, grabe ho ngayon, di ba? Yung sugal, yung ngayon. Anong nangyayari sa effect ng mga tao ngayon? Dahil sa kagustuhan nilang yumaman agad, yung tinanggap nila na sahod, buo nilang itataya. Talo. Ano mangyayari? Uutang. Di ba? Tapos, isusugal ulit. Talo na naman. Uutang ulit. Kaya nababaon ang marami. Be wise with your finances. Sama mo si Lord. Ask for His will. Amen? Next slide. Sa ibang mga bagay,
Better, next slide, better to be alone than to bring the devil along. Oh, okay lang mag-isa ka dyan kaysa sa kasama mo pala. Iba pala. No, Diablo pala kasama mo. Ingat ka sa mga pupuntahan mo ngayong December. Amen? Ano pa? Next slide. Before you make a move, bago ka gumalaw, bago ka pumorma, bago ka magbihis, pumunta sa isang lugar, pray for God to approve. Amen? Sino dito na bless ngayong hapon na ito? Again, ano yung OFW? Obedience, faith, worship. Ito yung challenge natin ngayong linggo na ito, mga kapatid. This week, ang tatlo na yan, obedience, faith, and worship. Anong tingin mong magagawa mo para mahalin mo pa si Lord sa buhay mo? Lalakad ka ba ngayon na susunod ka sa Kanya? Kung sabi ni Lord, may kailangan kang patawarin na tao, patawarin mo na ngayon. Kung sabi ni Lord, kailangan ayusin mo na yung finances mo, ayusin mo na ngayon. Kung sabi ni Lord sa'yo, mahalin mo yung parents mo, yung relationship mo, i-treasure mo, huwag kang mag-cheat, gawin mo na ngayon. Kung sabi ni Lord sa'yo, mag-tithes ka, mag-offer ka na ngayon, maging faithful ka, gawin mo na ngayon. Amen? Sa faith, pagfokusan mo yung character ni Lord. Sometimes, nagse-self-pity tayo, di ba? Parang, ay, ganito lang ako. Ang dami kong discouragement. Iniwan na ako ng members ko. Naubusan na po ako ng members, pastor. Parang di na ako worthy kay Lord. Tandaan mo lagi yung character ni Lord at promises niya sa buhay mo. Hindi pa tapos ang lahat. Hindi ko sinasabing magiging katulad ka ni Abraham na 100 years old, doon lang mangyayari, ha? Pero hindi pa tapos ang lahat. Huwag kang susuko. Ano pa? Worship! Paano mo sinasamba si Lord ngayon? It's more than singing of songs. More than raising up our hands. Paano ka na bumuhay? Sinasama mo ba ang Diyos sa buhay mo? Take a step of faith. Simulan mo na ngayon. Huwag mo na pagpabukas pa. Dami nating ngayon, di ba? Pine-prepare na mga magbabago na po ako. Ito na ngayon ako. Pwede mong ilista yan. Maganda yan. Lista mo. Kaya lang, kung di mo sisimulan ngayon, walang mangyayari. Yung faith natin, kailangan ngayon eh. Ngayon ko sisimulan, pastor. And so be it, kapatid. Tayo ay manalangin. Maaari bang iyuko natin ang ating mga ulo sa panalangin na ito? Lord, nakikita niyo po ang bawat isa sa amin ngayong hapon na ito. Alam niyo, Panginoon, ang pagkukulang po namin sa inyo. Alam niyo pong hindi namin kaya kayo mahalin tulad ng pagmamahal niyo sa amin. Pero Lord, ang dalangin ko po, matutunan ng bawat isa kung paano kang magmahal, ganun din po kami magmahal sa iyo at sa kapwa namin. Di man po namin makaya na pumantay sa klase ng pag-ibig na meron ka. Lord, sa aming mga buhay bilang pagsunod sa iyo, tulungan niyo po kami. Ikaw yung mauna namin, higit sa lahat. Lord, alam niyo po yung pangailangan ng bawat isa ngayong December na ito. Ang dalangin po namin, kayo po yung tumupad ng mga pangako niyo sa kanila. Kung meron kayong blessing sa kanila mga buhay, opportunities ng trabaho, opportunities ng kikitain, opportunity rin po sa school, at iba pang mga bagay, kayo po yung mag-provide nito sa kanila. Nakikita mo, Panginoon, yung pangailangan din nila sa finances.
pangailangan nila sa kanilang health, kailangan po nila ng kagalingan. Lord, alam po namin hindi malayo ang kamay mo para magpagaling sa bawat isa sa kanila. Thank you, Holy Spirit, dahil ngayong hapon na ito, kumilos ka sa aming mga puso, sa aming mga buhay. Pag-alis po ng bawat isa sa lugar na ito, Panginoon, ang dalangin po namin, may mangyari. Hindi kami papayag na walang mangyayari. Starting today, Lord, tulungan niyo po kaming mahalin ka namin ng higit sa lahat. In Jesus' name. Ito po ang aming panalangin. Tayo magsabi ng Amen.